Diyos na nasa langit, the Holy Queen of Heaven and Earth, Mama Mary, to our Lord Jesus Christ, to all the saints, of course, and to our archangels and good angels in heaven. Ating ibibigay ang ating taas na pagmamahal at ating galang sa creator of all SG members, one of the founders, Lolo Adriano. To our supreme founder, Ruben de Derek Sr. To the one and only messenger among the SG members, the captain of the ship, captain of the journey, the one and only surgeon of all the spiritual man division, Dr. Yuj Tovar, and the only one who can do your prayers. Sa ating ambassador of goodwill, the co-founder, Mami Glenn, to our late Supreme President, Ruben Boracay Jr., and Kay to our Executive Vice President, First Dean, Sir Sunny Seco, to our Seco, First Dean, Sunny Seco, sa lahat ng 13 and First 24, and all the BOP, national officials. I will suggest officers of NCR, lahat ng dito sa harap ay yung magkakaroon ngayong upuan for pillars. They should be in front. No, all the pillars should sit down in front. At sa lahat-lahat ng hindi ninyo nakikita pero nararamdaman ninyo, alam ninyo yan na nandito sila. Palakpakan natin, St. Peter, St. Padre Pio, St. Lorenzo Ruiz, St. Magdalene, St. Rose, St. Pearl, of course, St. Paul, St. John, so lahat-lahat, hindi tayo matatapos. St. Francis, palakpakan natin. Lahat-lahat na nandito, lahat-lahat ay santos and santas. St. Therese, palakpakan natin. St. Bernadette. Magandang hapon, MCR! Okay. Today, pinagdiriwang natin ang araw ng mga santos at santas. Bukas pa po ang araw ng patay. I-explain natin yan maya-maya kung bakit. Mag-umpisa muna tayo sa Royal Family. Royal Family. Kapag sinabi ng Royal Family, ano ba yung soft drinks? Naririnig namin palagi yan sa bibig ng PBB members that the Ecleos are the Royal Family. Of course, Royal Family para sa inyo. Tinitingala ninyo. Kung tinitingala pa lang, kung Royal Family ang mga anak ng DM na kilala ninyo na tinatawag ninyo DM, bakit ito binabastos? Bakit ito kung magpagsalitaan gano'n na lang? Bakit kung yurakan, insultuhin, maliitin, gano'n na lang? Ha? Royal Family mga. Pero at ang nagpapastos ng niliit, ng yuyurak, ng mamaliit ay mga nakikipayong lamang sa itinatag ng Ama. Nakikipayong, nakikisukob para hindi mabasa. Pero ang may-ari ng payong, ang anak ni yuyurakan, binabastos. Hindi kaya sinasalipan sila ni Satanas. Dahil kung iisipin ninyo, obserbahan ninyo, hindi ninyo kayang gawin yan. Dahil marunong tayong tinatawag na galang. Kahit hindi Ecleo ginagalang natin. Kahit pinakamababang tao, pinakamaliit, kung ano man ang kasarian, ano man ang uri ng kanyang pamumuhay, puta man siya, o puto man, taong grasa man siya, pinakamababa, deserves to be respected. Pero ang tinatawag na Royal Family, ginagawa nila Coke Family. Hindi nagtutuwa
tugma ang kanilang mga salita. Sinasaniban dahil lumalampas pa sila. Kailan ba ninyo nasaksihan na meron itong kadugo, dugo't laman, na nagsapakan, nagsigawan in public, pagkakapatid. Kapatid nito, kahit ako, pamangkin, meron? Wala. Lumampas pa sila sa mga tinatawag nilang royal family. Wala kayong nasaksihan ni isa sa kadugo nitong nakikita ninyo na in public, nagsisigawan, nagsasapakan. Tama? Sino ang naggawa ng ganito dito? Ang mga membro lamang ng Ama. O naging membro lamang. Tauhan lamang ng Ama. Doon nasaksihan ninyo sa Batangas, si Hero ang nagpapasok, Pero nung patatawagin si Hero, wala pala silang contact number. See? Dapat lagi ninyong tatandaan, ang mga iklenyo, nag-uutos lamang yan sila, pero ni minsan, ang daming sinugod nito ng mga chapters. Pero walang ikleyo na nag-SOS. Walang kadugo na nag-rescue. Walang Valentin may boyna na magaling lang mag-utos na nag-rescue sa kanyang mga inutusan. Walang ikleyo na makipagpatayan alang-alang sa samahan. Kundi nag-iisa lamang itong kung sino man ang nagsasalita ngayon. Kaya kung may mag-uutos sa inyo na kahit anong utos na masama, alam ninyo na hindi maganda. Huwag ninyong susundin. Dahil lumampas pa sila sa tinatawag nilang royal family. Master. You go to master. Master is teacher. Sa nakikita ko, ito lamang din ang deserving na tawagin guro. Sa lahat ng namuno sa PBB, bukod pagkatapos namuno ang Ama materially, ito lamang ang nag-ikot at nagturo sama katulad ng Ama. Tama? Bakit ang init-init ng dugo nila? Bakit tinatawag na yan si Jade ng master? Madam lang yan, mali pa rin. Dahil ang madam ay married woman. Legally, this is single already. Single, not double. But quadruple. Mainit ang lubong nila, master. Ang nagpakabuti, nagsakripisyo para magturo sa mga tao ay mainit ang lubong nila. Pangalan na nga lang, respeto lang yan. O, teka lamang. Bago ito naging presidente sa PBB, ay master na ito. Kung nakita ninyo, may kaklase itong dumalaw dito. Sabi kay Krishna, alam mo Krish, yan si Jedi. Jedi ang tawag dito. Master na yan ng college kami kasi siya ang headmaster ng aming sorority. See? Pangalawa, bago ito, naging presidente, master na ito, Master of Public Administration. Susunod. At bago ito naging presidente ng PBB, master na ito. Hindi ba't pinalayas lahat ang mga buang dito sa PBB? Hindi ba't pinuto lahat ang inyong mga nasa kasanayan, mga mali? Di ba pinuto lahat ang mga maling pag-uugali? Dahil ito ay master cutter. Ha? So, bakit ba ipagdamot? Meron ng master teacher, tama? At bago ito naging presidente ng PBB, kaya tinatawag sa eskwelahan itong Jedi. Alam niyo yung Star Wars na palabas na hindi mamatay-matay ang Jedi na yan? Kaya ang pinakalas na episode is The Return of the Jedi. Yan ay mga ganyan na nagtuturo, tulad na lamang ito, nagtuturo ng mga salita ng Diyos.
Ang tawag ng mga kapatid ay desperadong, ano ba yung tinex? Lumayas ka na dyan, napaka-desperada mo na pastora. Desperadang pastora. Ha? Baliw ka na. Baliw na lang ang taong naniniwala sa iyo. Baliw ba kayo? Pero mo, tulad ng ating Master Jesus, Rabbi was called crazy. Jesus was called Satanas. Jesus was called sinungaling and everything. Dahil kapag nagtuturo ka ng salita ng Diyos, unang-una kaagad yan sasabihin, ikaw ay baliw. Pero bakit talaga sinasamba ng tao ang gumagawa ng masama? Bakit kahit alam nila na gumagawa ng labag sa batas, Diyos pa ang tawag sa kanila? Bakit walang kumukontra? Bakit kapag masama ang tao, Diyos ang tawag? Master, only teacher. Pero bakit walang kumukontra? Kahit nagbebenta ka ng droga, gumagamit ka ng droga, kahit pa ay sumasamba ka at yumayaman ka sa mga sugal, ay Diyos ang tawag sa kanila. Ano bang meaning ng master ulit? Teacher. Anong tawag? Ano pag sinabi natin Lord? Is it God, right? Lord God. Tama? Hindi Lord Teacher. Pero bakit? Kapag nagbebenta at mahilig sa droga, ay drug lord. At ang nagpasimuno na bakit nabaon sa utang ang mga tao, yung mga lugar, sugal-sugal na yan, bakit? Gambling lord. Bakit kaya? Ha? Dito din sa samahang PBB, it is a public knowledge that our late Supreme President was taking illegal substance. Ba't ginawa pang Diyos? Nabaliktad na hinua. Kung sino yung hindi gumagawa, kung sino yung nagbebenta, malalaking mga supplier ng droga na himo na o drug na Diyos. Drug lord. Ang nagpasira sa utak ng tao, pamilya, nasira ang bulsa, dahil naging adik sa sugal, nagawa o gambling lord. Kung sino ang nagsakripisyo at nagpakita ng pagmamahal na malasakit sa tao, yan ang niyuyurakan. Ang ating Supreme Founder, grabe ang sakripisyo. Hindi ito itinayo ng isang araw lamang. Naranasan ba ninyo maglakad sa kalye na walang tsinelas at walang kain? Ng ilang buwan? Naranasan ninyo yan? Naranasan yan ng inyong pinalantigan para lang maitayo itong samahan, para makatulong sa inyo. Pero hindi ninyo naranasan yun. Pero kinalimutan lang na gano'n kabilis. Hanggang ngayon, kinalimutan ng mga rebelde sa PBB. Dahil kung hindi nila nakalimutan kung sino ang nagtayo ng PBB, hindi nila kayang bastusin pagtaasan ng boses ang nag-iisang nagsakripisyo na dugot laman, nag-iisang kagaya ng Ama, nag-iisang mutya ng mga spiritual division members, nag-iisang hero sa mga blue and white, nag-iisa at only one na DM, Divine Motive. Kinalimutan ang sakripisyo lahat ng founder. Dahil ginawang Diyos ang anak, nabura, napapa na ang ama. Kaya mahirap talaga. Kaya sabi kanina ni Rene, ang pagbabalik, mag-ingat tayo. Because there's a saying that the second coming of Jesus is not to lamb and pamper all of you. He will no longer sacrifice anymore. No. But the second coming of Jesus is to already give you the judgment.
When is the second coming of Jesus? Here in PBMA, I believe that this is already the second coming because may nag-iisang nagsakripisyo and gave up everything para matupad ang nasa closing song, para ang sinumpaan, ang pinangako ay makabalik ang mga SD. Dahil kung walang nag-iisa na tulad ng Ama, ay hindi makabalik ang mga SD. So I believe that this is the second coming, and the PBMA members, including whoever claim that you are PBMA, hanggat ikaw ay nagsasabi na PBMA ka, whether your ring color is whatever color, you are still PBMA, but not real PBMA, but you will still be acknowledged as PBMA to be judged. Para husgahan. Paulit-ulit ninyong naririnig sa bibig na ito na ang pinakamaraming kaaway ng ating Panginoong Jesucristo ay dito sa samahang PBMA. Dahil walang ibang tinatag na samahang PBMA na kinumpara si Jesucristo sa ibang tao. Ang sabi ko nga, samahan, hindi kulto. Maraming kulto sa ibang bansa. Pero anong ginawa doon? Sinabugan sila ng gobyerno. They were all killed because their leader claimed that he is Jesus Christ. Mahirap talaga ng Vatican. So lahat ng relihiyong grupo, lahat ng asosasyon, lahat ng sorority, fraternity, we are also considered like sorority or fraternity because we are brotherhood. Walang tulad sa PBMA na nagkaroon ng sariling Jesucristo. Bakit kayo palagpak? Kaya dito, dahil nagkaroon kayo ng sarili ninyong Diyos, dito ang pinakamaraming kaaway ng ating Panginoong Jesucristo. Dito, ako'y naniniwala, uulitin ko, that Jesus is already starting His journey of having His second coming in this association to judge each and every member. Ito ay araw ng pagseselebra ng mga santos at santas. Bakit magkadugtong ang santos na araw at kaluluwa at mga patay na araw? But before that, I will explain to you how important, how, and what are the responsibilities. Kung gaano ka-powerful ang mga santos at santas. Walang naging santos at santas ng 10 taon, 20 anyos, 30 anyos. They are all canonized 80 to 400 years before they are being acknowledged as saint. 100 taon muna yan bago sila mag-canonize. Pagkatapos nila mamatay. At bago sila mamatay, grabe ang sakripisyo ng mga santos at santas. Tulad na lamang ng ating kauna-unahang Pilipino, Saint Lorenzo Ruiz. Nasabi na natin yan, ay kwento na natin yan dito. Kung paano siya pinahirapan. Pakinggan natin ang mensahe ng ating ministro kung gaano ka-importante ang mga santos at santas. Nagdadasal, bakit tayo nagluluhod? Because mayroong mga sin. Yung mga santo na yan, yung mga santa na yan, doon tayo nagdadasal. Tayo'y nagdadasal. Bakit tayo lumuluhod? Dahil meron tayong mga saints. Yung mga santos at santas na yan, doon tayo nagdadasal. Tao yan, kagaya sa inyo. Pero sino sila? Sila ang katiwala ng Diyos. Sila ang utusan ng Diyos. That is living. Mga tao yan, pero doon tayo nagdadasal.
Dahil sila ang katiwala ng Diyos at inuutusan ng Diyos. That's why That is living what we are kneeling to do. kneeling is very important. Ang pagluluhod kapag nagdadasal ay napaka-importante. Akala ng tao na kapag lumuhod kayo pag nagdasal, automatic yan ang nakikinig ang Diyos. Mismo galing sa bibig at boses ng inyong pinapaniwalaang DM ay ang sabi niya, bakit tayo nagdadasal? Bakit tayo lumuluhod? Because there are saints. Tayo yung nagdadasal. Luluhod. Because there are sins. Inulit niya, tayo nagdadasal, nagluluhod because there are saints and we have committed sins. Ang sabi ng ating ministro, isa sa mga ministro kung gaano natin kailangan sumipsip sa mga santos at santas. Itong mga santos at santas, sila ang tinatawag na parang mga hukom sa langit. They are the decision makers of where, what area of your punishment area of, and how long will you be there in that punishment area. Alam nga naman si Jesus Christ pa ang magdesisyon kung saan kayo ilalagay. Hindi ba ang mga presidente dito sa kahit saang bansa, maraming sekretarya, mga boss ng mga kumpanya? Ganun din. Ano ang papel ng mga santos at santas? Bakit kailangan natin sumipsip sa kanila? Bakit kailangan at bakit inilagayan ng fundador ng PBMA? Bakit nilagay sa inyong dasal? Bakit binabanggit yan? Ganyan kahalaga ang mga santos at santas. Kaya ang mga santos at santas, nakasalalay ang bawat kaluluwa dyan. Kaya All Saints Day and All Souls Day magkasunod dahil ang kaluluwa ng tao, ang buhay ninyo, buhay natin, pagkatapos sa mundong ito, nakasalalay sa mga santos at santas. Ganon ang papel nila. Ganon kahalaga. Kaya kung hindi natin sila nilalagay sa puso, sa isip, lagi natin binabanggit lamang sa dasal, pero wala talaga sa puso at isip, anong mangyayari sa inyo? Bakit nagkakaroon ng fiesta? Bakit binubungga ang fiesta? Bakit gumagasto sa ibang tao para magpakain, para magpagarbo lamang yan, magpahambog? Pero hindi talaga nasa puso at isip, what is the essence of the feast of the saints? Para tayo ay makilala nila. Dahil tayo ay nagpapasalamat. Uulitin ko, ang santos at santas, sila ang mga selected saints na magpara silang mga Supreme Court. Nakasalalay ang bawat kaluluwa. Sila rin ang magdedesisyon kung doon ba kayo sa maximum punishment, mild punishment, medium punishment, slight punishment, and how long will you be there to feel the kahadlok katakot, to feel the pirmi kagutom, to feel the pirmi kapagod, to feel na palagi kang sakit. Kung gaano kasakit ang gusto nilang maranasan mo, sila ang magdidesisyon. Maniwala kayo sa akin. We will post this in YouTube and it's public. Not Jesus will decide of where your punishment area will be. No, God, Jesus will decide kung gaano kayo katagal. Kaya isinama ng ating mga fundador, mga ministro, ang dasal, nandyan ang santos at santas. Kaya sana matatandaan ninyo yan dahil nakikita ko wala kayong mga notebook at ballpen. Dapat meron kayo kapag pumasok kayo sa chapter, meron kayong ballpen at saka notebook para palagi ninyong matatandaan na ang mga santos at santas, sila ang at inuutusan para maging
tiwala ng Diyos para sila ang nakikinig sa inyong dasal. Ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo, ay igo lamang yan siya. Mag-approve, and approve, and approve. Bakit no disapprove? That is how He trusts the saints of their decisions. Kapag sinabi ng isa sa santos dyan, Rabbi, this person deserves 500,000 years in this kind of punishment. Okay. Jesus will never question His trusted saints. They are the decision makers. They are your life. Sa nakasalalay ang buhay ninyo sa mga santos at santas. Napakasaya ng langit para sa isang J.P. Clay. Dahil this is a very big accomplishment of a certain J.P. Clay. You imagine, Jesus only had 12 disciples. But ang inaapi na J.P. Clay ay more than 100 ang naniniwala sa kanya. Dahil kapag maniwala ka sa isang J.P. Clay, automatic yan, connected yan sa langit. Bakit? Walang ibang pinapaniwala ang isang J.P. Clay dito, kundi maniwala kayo sa kanya. Dahil ang pinapaniwala ng isang J.P. Clay ay para kayo'y sasaludo sa mga santos at santas. Para kilalanin ang ating mahal na Birheng Maria. Kapag naniniwala kayo sa isang J.P. Clay, kayo ay naniniwala sa mga anghel na nagbabantay sa inyo. Kayo ay naniniwala na merong totoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya lahat ng naniniwala sa isang J.P. Clay, susunod sa isang J.P. Clay, ay may pag-asa na baka kayo ay makapasok. Kasi may pag-asa na magaan ang inyong sistensya. May pag-asa na hindi kayo basta-basta pahirapan niya. Sino ang pinakamatanda dito sa araw? O sino ang pinakamatagal na miyembro nandito ngayon sa NCR chapter? Taas ang kamay. Dito. So, yung 1975 dyan, so 47 years. 47 years na nagpapanggit sa santos at santas. Pero ngayon lamang niya, lagay sa isip at puso kung saan nakasalalay ang kanyang kaluluwa. Tulad ninyong lahat. Ang sabi ko kanina na ang mga santos at santas, they are the decision makers of your future in the other world. Kaya kayo pumasok sa samahang PBMA, hindi lang bukod na nagaling kayo sa inyong sakit, kundi gusto ninyo makakita ng buhay na walang hanggan. So who will fulfill your dream? Only the saints. Because they are the Supreme Court. They are the hukum. They are the decision makers. And then Jesus will say, okay. But oops. There's another one. Remember that Jesus, ang pinakilala sa tao sa buong mundo ay si ating Panginoong Hesukristo ay anak lamang siya ng Diyos. Tama? Hindi siya king na asawa. So we only have one Queen of heaven and earth. Walang King of heaven and earth. Dahil ang sabi namin sa inyo, walang kasarian ang Diyos. If Jesus will say, okay, but who could give you parole? Alam niyo yung parole? Hindi parole na Christmas parole. Parole. Iiksi ang inyong parusa. Or sasabihin, masyadong mababa ang parusa mo. So who is the final? The Queen of heaven and earth is the only queen who could decide to give you parole. So after 47 years of being a member of this association, this is the only first time that she realized how important Mother Mary is. Kayong lahat. If the saints are the decision makers,
If Jesus is the one who could bring you to the kingdom, but the queen is the only one who could give you parole. Parole, clemency, meaning is that kung ano lahat ang desisyon ng mga santos at santas, kung ano ang approval ng ating Panginoong Jesucristo, pwede yan burahin ng ating mahal na Birheng Maria. Pwede niyang ulitin, baguhin ang paglumabas ang ating Birheng Maria para maghusga at magdesisyon. Nung siya'y lumabas sa Portugal doon sa Fatima, ang sabi niya, if you will not stop, if they will not stop hurting Jesus, I will create more war. I will murder the good people and I will torture the bad people. Our Holy Blessed Virgin Mary did not say, Jesus will murder the good people. Jesus will torture the bad people. But that is Mama Mary saying, the exact word is this, tell the people to be good to Jesus. If the people will not cease hurting Jesus, then I will create more war. And I will murder the good people. I will torture the bad people. Hindi porke mabait kayo, hindi porke mabait ang tao ay hindi na mamamatay. Pero mamamatay lang din naman ang tao, maganda na hindi pahirapan. But again, as what it was explained earlier, that the only one who could give parole and delete and erase and change the decision of all the saints and the decision of Jesus is only the Holy Queen. So, Holy Queen will murder the good people, hindi pahihirapan ang mamatay, pero kung masama ang tao, ano ang gagawin ng ating Holy Queen? Tutorturin. Kapag tutorturin ang tao, she will make sure na hindi ka mamatay. And that is in the punishment area. Kapag sinabing masyadong mataas yan, ang inyong sistensya dyan, malakas sa akin yan. Palagi yan nakaluhod na dalas. The person always pray the Holy Rosary. The person always carry Holy Rosary in the pocket. The person for you is bad, but for me, he is not that bad because he or she believes in me. So you have to make sip-sip to the Holy Queen. Pray the Holy Rosary. Put Rosary in your pocket. Bakit ang mga pare kahit anong gawin kataragtaduhan, hindi yan natatanggal sa posisyon, inililipat lang ng simbahan. Dahil palagi yan mayroong rosaryuhan sa bulsa. Malakas yan kahit sa kabilang buhay. They have a very special place. The priests and the nuns. Whoever loved the Holy Queen will also be loved by the Holy Queen. Kaya, yung mga nagsasabing ayaw namin kay Madam Jane kasi babae. Remember, in this association, it was taught to all of you, the Alpha and Omega. Naniniwala kami lahat na kayo ay simula sa araw na ito ay sasaluduhan na ninyo ang mga santos at santas. Baka umpisa na ngayon. Magmamahalan kayo sa langit at kayo mga tao dito. One of the biggest accomplishments of a person is for you to be able to help his soul. So certain J.D. Cleo, isang J.D. Cleo, isa ito sa pinakamalaking accomplishment na ilan kayo at sa ibang mga chapters nag-inquire paano din sila mag-celebrate. So more than 200, 400, 500 na mag-celebrate na. Simula sa taon na ito, sa araw na ito, magse-celebrate na at simula sa araw na ito, lahat ng mga naniniwala kay J.D. Cleo na i-celebrate at i-acknowledge yung mga santos at santas, mag-iinlove na sa inyong mga santos at santas. Tuloy-tuloy lamang ninyo ang mga dapat ninyong gawin. Ano ang dapat ninyong gawin? Maging gahaman kayo, maging gitero kayo, maging lasino kayo,
maging sinungaling kayo, magnanakaw kayo. Ha? Yan ay pilitin natin na iwasan. Mga tukso. Ni minsan wala kaming marinig na ayat si Jenny Cleo na may pera lang naman yan sa PBNA. Pero siguro, only 0.01%. Kung may magsabing gano'n na may pera lang, tarantado at tarantada na siya. Tandaan ninyo, may mansion ito, pero ni piso wala kayo. Tandaan ninyo, daming sasakyan ito, pero ni piso wala kayo. Nagkaroon ito ng pangalan sa showbiz world, pero ni isa sa inyo, hindi kayo konektado sa ABS-CBN. Lahat ng ginawa nitong sakripisyo, ang Jenny Cleo lamang. Natural na ngayon tumutulong na kayo dahil hindi pa sapat kahit magkano milyones sa paghihirap ng isang Jenny Cleo. Kasi kung talagang pera lamang ang habol, di sana. Tulad din ng ibang Cleo na hayaan na lang daw ang Red Ringers na mag-combine sa white and blue. Para, ulitin natin sa sinabi last Sunday, the more members, the more money. Bakit ito? Wala kayong naririnig sa bibig na ito, kundi lumayas kayo. Kung ayaw ninyo sumunod. Until maubos kayo. Wala akong pakialam. Ganun yun eh. Hindi man hinuan ang ubos sa NCR, padami naman ang padami. We want to acknowledge and thank the people who put all of this. Ha? Marie Santa Isabel, nasaan si Marie? Maraming salamat at sa lahat na nag-assist kay Marie, Joy, everybody. Kuya Tim, the officials, and then lahat kayong nagpunta dito. Sinong nangutang para makapunta dito? Ha? Wala. Nangutang ng pamasahe para pupunta dito. Huwag kayong mag-alala, hindi ko yan mabayaran. Utang mo yan. Walang kinutos sa inyo na mangutang kayo. Pero dahil gusto nyo pumunta dito, hindi pa sapat yan. Baliwala yung inutang mo. Sa grasya matatanggap mo. Nakakaingit kayo. Kung alam lang ninyo kung gaano kayo kaswerte. Sa totoo lang. Okay? Bibigyan namin kayo ng mga awitin. Natataan namin kayo. Pwede bang humingi ng upuan sa gilid?